Yan ba ang kapatid ni Pepe? Yung. Yung. Ontario, tira na. Tagal nyo naman. Puro panapon naman. Mahal kong kapatid, habang binabasa mo ang sulat nito, ay maaaring wala na ako. Ipinagbiling ko kay Vicente na ibigay lamang sa iyo ito kapag dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo namang noon pa man ay may karamdaman na ako sa puso at nangangamba rin ako sa panganib na maaaring idulot ng pakikisangkot ko sa politika. Pakamahalin mo sana ang aking mga anak na sina Danny at Chona. Ituring mo silang iyong mga anak na rin. Gabayan mo silang pahalagahan ang lahat ng mga naipundar kong ari-arian. Mahigpit kong ipinagbibilin na kahit anuman ang mangyari, ay huwag mong ipagbibili ang mga ito. Ang huling kahilingan ko ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. Alika! Alika! Mimit! Ayun! Atras! Atras! Tara! Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na yung ipinawis ng manalangin ka sa halamanan. Jesus, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na ipinutong sa kamahal-mahalan mong ulo ng mga tampalasan. Kawan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kawan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa mabigat na krus na pinasa ng iyong kamahal-mahalang balikat. Kawan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo. Kawan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang Tay, pinaknik sige. at sinubad sa iyong katawan yung mga tampalasan. Ganitong oras pa lang eh. Talagang tahimik na O tahimik Jesus na. ko, alang-alang sa iyong kasantusan-tusang Pag ganitong kamay, gabi na, napupuan ang mga pakay walang naglalabas ng mga tao rito sa kanilang mga bahay. Alam mo naman, walang mapapaglibangan dito kung gabi. Alang-alang sa tagiliran mong Siyempre, gusto kong malaman. ng isang matalim na si Gusto kong malaman kung saan inabot ang aking kapatid. at tubig. Inatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Dulyente. Na sa pagsakop sa Nag-iisa ba siya? ay inibig mo Hindi. ikaw ay pangalan. May kasama siya. Tumulo ang iyong mahalagang dugo sa Hindi ba siya nadala sa ospital? pinalipusta ng mga Hudyo. Hindi na. Napasa kamay niyong mga Nang dumating ang balita sa amin, ni Judas, nasa morgue na siya. mga lubid, Nandat na naman namin. paripahan, Naayos na ang bangkay. tulad sa korderong walang sala, iniharap kay Anas, kay Caifás, kay Sa sementeryo kanina, sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? at Ah, ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan. Medyo kulang sa buwan. Masipag yun. Kaya lang may konting kalikutan ng kamay.
Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Congressman, kaya siya hinahabol. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, teka Sigurado muna. kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Chong, Hmm, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. ano yon? Eh kasi, Sige na, kuya. Sabihin mo na. ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Yun eh, kung mataas ang grado niyo sa eskwelahan. Kay Mang Vicente niyo lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang Vicente oh. Ganda-ganda na ng umpisa niyo. Sinira niyo pa sa uli. Chong, Hmm. doon na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa'yo, kuya eh. Totoong sabi ni tatay na hindi tayo papabayaan ng Chong. Oy. Pasok na kayo, baka mahuli na naman, ha? Sige po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa Baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho mga Lipyo. Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh ayon doon sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng masakal sa Barrio Tanglawan. Eh sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Abay, paano nga nakasuot sundalo? Ano nakasuot ng uniforme, sundalo na. Eh yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniforme na sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan ng mga tauhan ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, tiyak hindi alam ni Major. Ako, hirap na rin magtiwala sa mga yan. Armado ang mga yan eh. Mula nung maluklok sa poder yang si Congressman Doliente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba mga Lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin yan si Doliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Kayo na lang ho. Sandali lang mga kasama. Gustuin ko man, mahirap sundan ang ipinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Villamar dito sa ating bayan at sa mga karating puok. Bakit hindi tayo lumapit dun sa kapatid? Yung si Carding. Hindi tiga rito sa atin ang karding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila. Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y taga Maynila yung si Carding Villamar eh. Maaaring hindi niya taglay ang katangian ng namatay niyang kapatid. Kaya, paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pa nga'y mukhang mahina ang loob.